Mahigit 106 na ang biktima ng paputok bago pa man ang pagsalubong sa bagong taon. Samantala nakahanda ng East Avenue Medical Center sa mga mabibiktima ng paputok. Naka-code white alert na rin ang ospital. Yan ang ulat ni Rod Lagusay. Para sa taong ito, ang bagong gusali na ng East Avenue Medical Center ang itinalagang lugar para tumanggap ng fireworks-related injuries ngayong pagsalubong sa 2025. Una nang ginamit ito para sa COVID-19 cases. Ayon kay Dr. John Paul Ner, tagapagsalita ng East Avenue Medical Center, nakahanda na ang mga kagamitan at supply ng gamot ng ospital. Pag may dumating na pasyente dito, una silang pupunta dun sa aming triage area. Doon sa triage area, may assigned doon na doktor na titingnan doon sa mga kaso ng mga pasyente, be it related sa fireworks-related injuries or mga surgical or medical condition. Tapos, i-determine ng doktor na yon saan mapupunta yung mga pasyente. Naka-code white ang ospital. Ibig sabihin, ang mga personnel ng ospital ay nasa area lang. Para sakaling kailanganin ng karagdagang manpower ay madali lang sila na makakapunta sa ospital. As of 6 a.m., nasa 12 na ang naitalang fireworks-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. Kabilang dito ang mga biktima ng boga, whistle bomb, 5-star at maging hindi tukoy na paputok. Ayon kay Ner, karamihan sa mga biktima ay passive user. Ibig sabihin, hindi sila mismo ang gumamit ng paputok. 2 sa mga ito ay kasalukuyang naka-admit sa East Avenue Medical Center habang natitirang 10 ay nakauwi na. For the whole monitoring period of Iwas Paputok last year, we had a total of, East Avenue Medical Center has a total of 24 cases. So ngayon na December 30 pa lang, nakaka-12 na kami, so kalahati na po. And ayaw naman sana namin mangyari, pero we are, for worst case scenario, we are anticipating more patients kasi as the new year approaches. Samantala, sa datos ng Department of Health as of 6 a.m. ng December 30, nasa 163 na kaso na ng fireworks-related injuries ang naitala. Mula sa bilang na ito, nasa 21 ang bagong kaso ngayong araw. Mas mataas ito ng 44% kumpara sa kaso sa kaparehong araw noong nakaraang taon. At nasa 135 na kaso mula dito ay edad 19 na taong gulang pababa. At sakaling maputukan, may paalala naman ang pamunuan ng East Avenue Medical Center. Kailangan po, una linisin po nila yung sugat. So pwede na po yung tubig or sabon. Tapos balutin po nila yan ng malinis na tela and dalhin na po nila agad sa pagamutan. Habang handa na rin tumugon ng ospital sakaling magkaroon naman ng kaso ng ligaw na bala. Bukod sa fireworks-related injuries, nakabantay din ng Department of Health sa mga kaso ng stroke, heart attack, asthma, food-related illness at maging alcohol-related trauma. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.